Kung nakita mo ang litrato ng aso na ito, huli na ang lahat para sa'yo. Babangungutin ka mamaya sa pagtulog mo. Ito si Smile Dog, isa sa pinaka-cursed na creepypasta sa internet. Ngayon, pag-uusapan natin ang kanyang kwento, mga naging biktima, at kung paano ka makakatakas sa kanyang sumpa. Ako nga pala si Dark Vexel. Welcome sa channel ko kung saan ang mga horror games at creepypastas ay aking ikukwento at i-uncover. Simulan na natin ang kwento. Noong unang lumabas ang internet bandang taong 2008, may kumalat na kakaibang email. Sa subject line, nakalagay ang smile.jpg at naka-attach dito ang isang litrato ng aso galing sa isang unknown sender o minsan kahit sa mismong kakilala mo. Sa litrato makikita ang isang madilim na kwarto. Sa gilid isang Siberian Husky na tila'y nakangiti, isang ngiting may masamang intensyon. Sabi ng mga nakakita pagkatapos nilang buksan ang litrato, hindi na sila nakatulog ng maayos. Lagi silang binabangungot, minsan pa'y nakakaranas ng sleep paralysis. At sa kanilang panaginip, palagi nilang nakikita ang parehong aso. Ang asong nasa larawan. Dalawa sa mga nabiktima nito ay ang kaso ni na Mary E. at ng isang babae mula sa Maine sa Amerika. At ngayon una nating tatalakayin ang kwento ni Mary E. Noong nagsisimula pa lamang ang internet, malayo pa sa Facebook at YouTube na nakasanayan natin. Panahon iyon ng mga forum at bulletin boards kung saan puro simpleng text at ilang file lang ang pwedeng i-upload. At sa panahong iyon, kumalat ang isang kakaibang file na bumago sa takbo ng buhay ng mga nakakita. Isa dito si Mary E., isang system operator ng bulletin board system sa Chicago, USA. Isa sa iilang nakakita ng smile.jpg noong taong 1972. Ayon sa tala, mahigit 400 katao ang naka-access ng file. Pero si Mary lang ang naglakas loob magsalaysay kung ano ang nangyari. Nang buksan niya ang attachment sa email, isang larawan ng husky ang bumungad sa kanya. Nakaupo ito sa isang madilim na kwarto at sa likuran nito ay may kamay ng tao na bahagyang nakausli sa background. Sa una, inakala niyang isa lamang itong normal na larawan ng aso, pero mula noon nagsimula ng bangungutin si Mary E. Araw-araw, gabi-gabi, nakikita niya sa panaginip ang parehong husky na nakaupo sa dilim. Tinatakot siya nito. Pinapakitaan ng matatalim na pangil at paulit-ulit nitong sinasabi ang salitang "Spread the word." Iiwanan lamang siya nito kapag ipinakalat niya rin sa iba ang larawan, pero hindi niya magawa dahil sa konsensya. Alam niyang kapag ginawa niya yon, may iba namang magdurusa tulad ng nangyayari sa kanya ngayon. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatanggap siya ng package. Walang itong return address at wala din pangalan ng sender. Sa loob nito may isang floppy disk. Ito ang flash drive nila noong panahong ito. At doon nakalagay ang kopya ng smile.jpg. At dumating ang araw na hindi na kinaya ni Mary ang lahat ng nangyayari sa kanya. Naging tahimik siya, laging nagmumukmok at halos hindi na lumalabas ng kanilang bahay. Napakalaki ng pinagbago niya. Nang oras na sana ng kanyang panayam sa isang manunulat ukol sa larawan, nagkulong siya sa kwarto habang umiiyak, nanginginig sa takot at paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang, No, I don't want to see it ever again. No, I don't want to see it ever again. Ilang buwan matapos nito natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang sariling buhay dahil hindi na kinaya ang mga nangyayari sa kanya. At ayon sa asawa niya, sinunog daw nito ang floppy disk bago siya sumakabilang buhay. Pero hanggang ngayon, walang kasiguraduhan kung may kinalaman ba talaga ang litrato na yon. Pagkalipas ng ilang taon matapos ang pagkamatay ni Mary E., may isang graphic designer mula Seattle na nagngangalang Daniel K. ang nagsabing
nakatanggap siya ng lumang CDR mula sa lumang kolektor ng mga lost internet files. Sa label nito nakasulat ang Smile.jpeg-1995. Noong una, akala niya ay isa lang itong urban legend. Gusto niyang gumawa ng short documentary tungkol sa mga early internet myths. Kaya niya ito binuksan. Ngunit nang lumabas ang larawan sa monitor, tumigil ang cursor sa gitna ng screen. Wala siyang marinig kundi ang mahinang paghinga tapos ang isang mahinang tahol mula sa aso. Kinabukasan nagsimula na raw siyang managinip tungkol sa isang husky na may ngiting parang tao. Sa panaginip niya, laging nasa sulok ng kwarto ang aso habang nakatingin sa kanya. At sa huling bahagi ng bawat panaginip niya, maririnig niya ang katagang "Spread the word." Makalipas ang 3 linggo, nagpadala siya ng email sa kaibigan niyang babae sa Maine kasama ang file. Pagkatapos noon, hindi na muling natagpuan si Daniel. Hindi na din siya makontakt. Nang puntahan siya ng landlord niya, wala na siyang gamit doon maliban sa computer na nakasindi at sa monitor na may larawan ng nakangiting aso. Ang kaibigan na pinadalhan niya ng email na isang babae ay kilala lang sa forums bilang ME. Marami ang naniniwala na siya ang tinutukoy ng mga kwentong Girl from Maine. Ayon sa mga post na lumabas matapos mawala si Daniel, binuksan ng babae ang email at sa kasamaang palad siya na ang sumunod na nabiktima. Sinubukan pa nitong i-delete ang file, i-format ang laptop, pero sa tuwing bubuksan niya ito, bumabalik lang ito sa desktop. Minsan pa nga raw kahit naka-off na ang wifi. Ang huling mensaheng na i-post niya sa forum ay ang mga katagang, "I can still see it even when I close my eyes. I don't know if I'm still awake." Pagkatapos noon, wala nang muling update mula sa kanya. Ang account niya ay hindi na muling nakitang online. Maraming naniniwala na siya din ay sumakabilang buhay na. Paano ka nga ba makakaligtas kapag nakita mo ang kanyang litrato? Ayon sa sabi-sabi, iisa lang ang paraan para mawala ang sumpa sa iyo at iyon ay sa pamamagitan ng pag-share o pagpapakalat ng litrato. Hanggat hindi mo ito ginagawa, mananatili sa iyo ang sumpa ni Smile Dog. Shoutout kay Sonny, solid supporter natin yan. Kay Sir Dope, kay Sir Yusef. At sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat po sa inyo.